Tuluyan namang nawala ang liwanag ng mga ilaw na magsimula ang kaguluhan. Kaya lalong natakot ang mga customer sa loob ng Bingbing Alley. Ang iba sa mga babaeng nagtatrabaho roon, pati na mga waiter ay hindi alam kung paano pipigilan ang biglaang pagsiklab ng rumble sa loob ng kanilang establishmento. Ang ibang mga parokyano naman ay hindi alam kung saan susuot upang hindi madamay sa gulo. Nagtakbuhan ng mga itong papalayo sa nagkakagulong grupo. Naiwan sa gitna ang pangkat ni Basilio na nakikipaglaban sa grupo ng bouncer ng bahay aliwan kahit madilim. Hindi imposible sa grupo ng binata na makipaglaban sapagkat may kakayahan silang makakita sa dilim. Ngunit katulad ni Elias ay nagtataka na rin sina Basilio. Ordinaryo lamang kasi sa paningin nila ang kanilang mga kalaban. Wala ring aura ang mga ito ng kakaibang nilalang. Subalit ramdam nila ang lakas ng mga ito na hindi pangkaraniwan para sa ordinaryong tao lamang. Isa pa'y tulad din nila na nakakakita rin ang mga ito sa dilim. Base sa mga kilos nito ay waring nakikita sila ng mga yon kahit nakapatay na ang lahat ng ilaw sa loob ng disco pub. Isang bigay tolong hampas ng upuang bakal ang nagpaigtad sa kalaban ni Eman. Hindi pa man ito nakakabawi ay sinundan iyon ng binata ng isang malakas na sipa na nagpatilapon dito. Duguan ng mukha at bibig na sumadsad ito sa mga nagilerang mesa na puno pa ng mga inumin at pagkain sa ibabaw. Mabilis na lumapit dito si Eman at dinaklot ito sa buhok. Saka nito itinaas ang ulo ng lalaki at pilit na pinapaharap sa kanya. Alam ko na gumagamit kayo ng kakayahang makakita sa dilim, kaya't sabihin mo sa akin, anong klaseng mga nilalang kayo? Mariing tanong ni Eman sa punong tainga nito. Ngunit sa halip na sumagot ay dinuraan nito ng dugo na nagmumula sa bibig nito ang binata. Nanggigil na iniyampas ni Eman ang ulo nito sa lamesa ng 3 beses. Akma pa itong lalaban ng saglit na binitiwan ni Eman, subalit binira na ito ng binata ng malakas na suntok sa sikmura. Sanhi upang mawalan ito ng malay. Saka pinilipit ng binata ang leeg nito. Namangha si Eman nang lumabas sa bibig nito ang bilog na itim na bagay. Nahula naman ni Eman ay isa yung mutya na siyang pinanggagalingan ng lakas nito at kakayahang makakita sa dilim. Kinuha ng binata ang mutya at ibinulsa. Sa gitna ng mainit na bakbakan ay kita naman ni Badong kung sino-sino lamang ang may kakaibang anyo sa mga kalaban nila. Tanging ang pinuno ng mga bouncer lamang ang mukhang halimaw at ang 3 pa nitong alipores. Parang sinadya pa ng mga ito na sina Basilio, Fidel, Elias at Victoria ang piniling katapat. Mahusay pipili ng kalaban ng mga ungas na ito Ngising bulong ni Badong sa sarili. Saka nito hinarap ang isang lalaki na biglang umatake sa kanya. Napangisi si Badong nang maglabas ito ng patalim. Bagamat nakakakita rin ito sa dilim tulad ng mga halimaw na kasama nito ay mahina at pangkaraniwang antingero lamang ito. Ramdam niyang nagpapakawala ito ng engkantasyon sa isip, ngunit napakahina nito para tumalab sa tulad nilang may mga napakalakas at kakayahang espiritual. Hindi sila kakayanin ng mga ito kahit na hindi sila gumamit ng kanilang mga kapangyarihan na pinagkaloob ng konseho ng Biringan. Nauul na sa galit na inundayan ng lalaki ng hawak nitong patalim si Badong. Ngunit sinalo lamang ng binata ang kamay nito at pinilipit. Saka nito inihampas ang kamay nito sa ibabaw ng mesang nasa tabi lamang nila. Nang mabitawan nito ang hawak na armas, ay kinuha iyon ng binata at ibinaon sa gitna ng kamay nitong nakataob sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ibinigwasan niya ito ng malakas sa panga. Wala na itong buhay ng iwanan ni Badong. Samantala, tila na walang kainihinang taglay ng magandang si Victoria habang nakikipaglaban sa isa sa mga bouncer. Hindi man makita ng dalaga ang tunay nitong anyo at hindi rin maramdaman ang aura ng pagiging halimaw nito, ay batid nito yang na hindi pangkaraniwan ng kanyang kalaban. Kaya't hindi siya nangiming taasan ng porsyento ng kakayahang espiritual upang matapatan ng kakaibang lakas nito. Sa ganoong paraan ay hindi siya lalabag sa patakarang sumasaklaw sa kapangyarihan ng kanyang elementong gabay. Hindi makaagapay sa kanyang bilis ang kanyang kalaban
Lahat ng pagkatake nito ay mabilis na naiilagan ng dalaga. Ni hindi ito nagawang padaplisan man lamang ng suntok ng kalaban. Hinihingal na saglit na tumigil ang lalaki at hinintay na si Toyang naman ang umatake. Saglit din tumigil si Victoria habang walang emosyon, ang mukhang nakatingin ng diretso sa kalaban. Nang makitang tila hinihingal na ito'y sinabihan ito ng dalaga nang mahinang nilalang lamang ito at walang silbing kalaban. Dahil sa nainsulto sa sinabi ng dalaga ay muling sumugod ang lalaki at nagpakawala ng malalakas na mga suntok. Balak nitong patamaan sa mukha si Victoria, subalit tila wala lamang na naiilagan ito ng dalaga. Sablay na naman, naiinip na ako sa iyo. Wala kang kwentang ka-sparring. Pahinamad ngunit mariin ang nakakainsultong wika ni Toyang sa lalaki sabay suntok dito sa nguso. Halos maalog ang utak ng lalaki sa lakas ng tira na yon sa kanya ng dalaga. Agad na bumusarga ang bibig nitong nasa pol ng kamao ni Toyang. Tumulong mula roon ang malapot nitong dugo. Sa galit ay tila hindi na ito nakatiis na magtago ng aura. Hindi na nagulat si Victoria na magpalit ng anyuan lalaki. Halos nagkapunit-punit ang damit nito dahil sa lumaki nitong katawan na halos doble sa pangkaraniwan. Naging ulo ng isang malaki at mabangis na aso ang ulo nito at nagmistulang halimaw. Humaba rin ang bahagya at tumuli sa mga kuko nito at napuno ng maliliit na balahibo ng aso ang kamay, pati braso at dibdib nito. Lubusang nalantad kay Toyang ang tunay nitong anyo, isang mabalahibong tao na may ulo ng aso. Tumutulo ang laway na malakas nitong inangilan si Victoria. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng nakakapangilabot na alulong na pumuno sa loob ng bahay aliwan. Mabuti na lamang at nakapinid ang pinto, kaya hindi yun umabot sa labas. Subalit dinig na dinig iyon ng mga tao sa loob. Lalong natakot ang mga ito, ngunit hindi naman makalabas ang mga yun dahil tila may sadyang nagsarado ng pinto. Matapos namang umalulong ay muling sinalakay ng lalaking naging halimaw si Victoria. Hinalihaw nito ng malaki nitong kamay ang dalaga. Tumagas kagad ang masaganang dugo mula sa nawakwak na tagiliran ni Toyang nang mahagip ito ng matulis na kuko ng lalaki. Bahagyang napatras si Toyang at tumatag ng kanyang tayo. Nag-ipon siya ng malakas at solidong enerhiya sa kanyang mga kamao. Nang muling tumamba sa kanya ang kalaban ay sinalubong ito ni Toyang ng isang malakas na suntok sa sikmura. Tumilapon ng taong aso at sumungasong ito sa ilalim ng isang mahabang mesa. Malalaki ang hakbang na sinundan muli ito ng dalaga at hinila ito palabas doon. Nang maalis niya ito sa ilalim ng mesa ay muli niya itong pinaulanan ng suntok sa muka. Subalit naablot siya ng kamay nito, binuwat siya sa malakas na ibinato. Bumalandra ang katawan ni Victoria sa mga hilera ng upuang bakal. Ngunit bago pa muling makalapit ang kalaban ay mabilis na nakatayo ang dalaga. Dumampot ito ng upuang bakal at malakas na hinampas sa mukha ng lalaki nang makalapit ito sa kanya. Bumagsak sa saigang halimaw, subalit hindi pa nasiyahan si Toyang. Muli niya itong hinampas sa ulo ng 2 beses. Nang makitang gumagalaw pa ito, ay tinusok nito sa mata ng halimaw ang paa ng upuang bakal. Idiniin ito ng husto ng dalaga hanggang tumagos sa likod ng ulo nito ang mga paa ng upuan. Nahagip pa ng mata ni Toyang ang isang malaking basag na bote. Kinuha yun ng dalaga at walang kurap na pinadaan ng matalim na bahagi niyon sa leeg ng halimaw. Sumirit ang maitim nitong dugo mula sa wakwak nitong leeg. Walang emosyon na pinanood ito ni Toyang hanggang sa tumigil na ito sa pagkisay at tuluyang nalagutan ng hininga. Subalit napamulagat ang dalaga nang makitang lumabas sa bibig nito ang tila itim na holen, ang mutya ng pagkaasawang nito. Dinurog ito ng dalaga nang mahuwakan niya. Nagulat pa siya nang mula sa nadurog na mutya ay may lumabas na tila itim na hiyas. Ibinul sa iyo ng dalaga saka tila wala lamang na naglakad. Patungo kina Basilio na noon ay abala pa sa mga kalaban nitong nagsipagpalit din ng mga anyo. Tulad ng nakalaban ni Toyang ay mga taong aso na rin ang mga yon. Isang bouncer pa ang tumayo upang harangin ang dalaga. Ni hindi ito tinignan ni Toyang nang patikimin ito ng malakas na bigwas sa panga.
Pumagsak sa dinaraanan ng dalagang walang malay na katawan nito, kaya tinablot nito yung sa ulo at binalian ng leeg. Nag-aalala namang napalapit si Clarissa sa kapatid nang makita ang malaking wakwak nito sa tagiliran. Diyos ko, may tama ka, Ading. Hilakbot na bulalas ni Clarissa. Wala ito, kaka. Kaya ko itong pagalingin. Nakangiting tugon ni Victoria sa kapatid upang huwag itong mag-alala. Muling bumalik ang inosente at may nihin nitong ekspresyon sa muka na saglit nang nawala ng makipaglaban ito kanina. Kahit hindi na kasi ito aswang ngayon dahil nakalaya na ito sa sumpa ng usika na si Gustavo, ay nanatili sa pagkatao ni Victoria ang ilang bahagi ng kanyang pagkaaswang. Saglit itong namamayani sa tuwing ito'y nakikipaglaban, dahilan upang maging malupit at brutal kung pumaslang ng kaaway ang dalaga. Pansamantala kasing nawawala ang emosyon nito. Hindi na ito nakakaramdam ng galit o awa sa kalaban. Ang tanging namamayaning damdamin sa dalaga ay ang magawa ang misyon niya at tungkuling inako nila ng kanyang mga kasama ang sugpoy ng mga masasamang elemento sa lipunan. Hindi ko akalain na hindi pala mga pangkaraniwang tao ang ilan sa mga kalaban natin. Ang ilan pa sa kanila may taglay na hiyas na mula sa biringan. Ani naman ni Emma na nakalapit na rin sa kanila. Si Crisanto naman ay kinolekta na sa mga nakatumbang mga kalaban ang mga hiyas na nagsisilbing anting-anting ng mga ito. Tulad ng kultong atiban, na kinuha din nila ang mga hiyas bago ang mga ito idinispatya. Kailangan nilang maibalik ang mga hiyas sa mga tagapangalaga nitong lambana sa biringan. Napabagsak na ni na Basilio ang kani-kanilang mga kalaban nang makarinig sila ng wangwang ng sasakyan ng mga pulis, kasabay ng pagbaha ng liwanag sa buong disco club. Nakalaman ng pag-aalarma ang grupo. Hindi sila dapat abutan doon ng mga otoridad. Bago pa sila nakakilos ay mabilis na nagsipasok ang mga pulis. Subalit nagtaka si na Basilio nang walang pumapansin sa kanila isa man sa mga ito. Isa-isa na lamang silang tumabi at pumwestong magkakasama sa isang sulok para magmasid at makiramdam. Ang sabi sa report sa atin sa telepono, may nagrambol ng mga customer dito dahil sa babae. Pero parang kakaiba ang mga itsura ng mga ito, sir. Hilakbot na bulalas ng isang pulis na tumingin sa mga nakahandusay na katawang walang buhay. Sa unang inakala nitong maskara lamang ang nakikita nila. Diyos ko, sir, mga aswang yata ang mga ito. May mga aswang nasa kubaw. Kinikilabot ang susog naman ng isa pang pulis. Nagtatakan na patingin si na Basilio sa mga bangkay ng mga taong aso na nakalaban nila. Hindi pa pala nakakabalik sa mga anyong tao nito ang mga yon. Hindi na may tatago ng mga ito ang tunay na anyo dahil wala na itong mga buhay. Nakita nilang kinukuhanan ng literato ng isang lalaki na kasuot ng tsalekong may sulat na media ang mga bangkay na yon. Ngunit laking gulat nito nang biglang sumabog ang dala nitong Kodak na kamera. Kasabay niyon ay unti-unting nagbalik sa anyong tao ang mga bangkay. Kinikilabutang napatitig na lamang ito sa mga bangkay sa sahig. Anong gagawin natin, sir? Anong ilalagay natin sa report? Manghang tanong pa ng pulis sa kanilang superior. Makipag-ugnayan kayo sa Soko. Bahala na sila sa magiging resulta ng investigasyong ito. Tayo naman ay kung ano lamang ang detalyeng sinabi ng babaeng tumawag sa atin, yun lamang ang ilalagay natin sa report. Naguguluhan namang tumugon ng hepe. Hindi ba natin sasabihin na aswang ang mga yan? Tanong pa ng pulis. Kung gusto mong pagtawanan tayo, ilagay mo yan sa report. Napipikong singhal ng hepe sa kanyang tauhan. Sino bang maniniwala na mga aswang ang naabutan nilang bangkay sa pinangyarihan ng krimen gayong wala silang ebidensya dahil sumabog ang kamera ng kasama nilang reporter? Isa pa'y hindi na naniniwala sa aswang ang mga tao ngayon. Kahit nga siya hindi naniniwala, kundi lang nito nakita ng dalawang mga mata nito mismo ang lahat. Pero sino kayang pumaslang sa mga ito? Alangan na sila-sila ang naglaban-laban hanggang magkamatayan. Tiyak na may pumaslang sa kanila. Maaaring mga berdugo ng aswang tulad ng notorious na grupo ng albularyong hudlom na napas lang ng mga sundalo sa norte noong panahon ng martial law, kung natatandaan nyo pa yon. Narinig ni na Basilio na sabat naman ng reporter. Bagyang kinabahan ng grupo ni Basilio. Di yata't may nakakaalala pa sa kanila kahit halos 2 dekada na ang nakakaraan.
Lalo pa silang kinabahan nang dumako pang tingin ng reporter sa sulok ng kanilang kinaroroonan na tila ba may sinisipat. Nakahinga lamang sila ng maluwag na mapagtantong tila hindi sila nito nakikita, bagay na kanina pa nilang ipinagtataka. Hindi na kasi nila nagawang magpakawala ng orasyon ng tagabulag, kaya't nagtataka sila kung bakit parang hindi sila nakikita ng ibang mga naroon sa loob ng disco pub. Habang patuloy na nagmamasid ay napansin nila ang isang babae. Nakatingin ito sa kanila tila pinagmamasdan sila. Sa lahat ng taong nagkakagulo roon ay parang ito lamang ang nakakakita sa kanila. Maya-maya pinakangiti itong lumapit sa kanila. Nagpakilala ang babae sa pangalang Carolina. Sinabi sa kanila ni Carolina na ito lamang ang nakakakita sa kanila dahil ito ang gumawa ng temporal na dimensyong kinapapalooban nila. Kanina pa umano ito naroon kaya't alam nitong hindi sila mga pangkaraniwan. Naramdaman daw kasi nito sa kanila ang aura ng Biringan, lugar kung saan umano ito nanggaling. Taga Biringan ka? Hindi mapigilang tanong ni Crisanto. Tumango ang babae, may hinitong ngumiti na nagpalabas ng pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Sanhi upang mapokus sa mukha nito ang atensyon ni Crisanto. Kung gayon ay engkantada ka? Singit na tanong naman ni Badong. Oo, pero matagal na akong naglalagi dito sa dimensyon ninyo. Tugon pa ng dalaga. Ayon sa babae ay napadaan lamang umano ito sa lugar na yon, ngunit nagtaka ito nang maramdaman ito ang aura ng mga hiyas ng Biringan. Dala ng kuryosidad ay pumasok ito ng Bingbing Alley upang mag-imbestiga. Nakita nito ang buong pangyayari kaya't nagpa siya ang babae na tulungan sila. Itinago sila nito sa ginawa nitong sariling dimensional na espasyo. Ayon pa rito, ang mga nakalaban nila ay mga aswang na kung tawagin ay asbo. Ang mga asbo ayon kay Carolina ay may dalawang uri. Ang isinagaan yung hayop talaga tulad ng aso o baboy. Madalas ang ganitong uri ng mga asbo ay nakatira sa mga probinsya. Isang uri ay tulad naman ng nakalaban nila ng mga taong aso. Nakatunga nga lamang sina Basilio habang nagsasalita ito. Lahat sila'y tila hindi makapagsalita dahil sa intimidasyon at pagkamangha, lalo na si Crisanto na hindi yata humihinga sa pagkakatitig sa maamo at malaberheng pagmumukha ni Carolina. Mga taga saan ba kayo mga magigiting na antingero? Ihahatid ko na kayo. May dala akong sasakyan. Pag-aalok pa ng babae. Mga albularyo kami. Pagtutuwid naman ni Badong sa sinabi ng babae. Sa grupo ito lang yata ang hindi apektado sa panghalinang taglay ng engkantada. Sa santolan kami nangungupahan. Sagot naman ni Fidel. Napangiti naman si Carolina nang malamang malapit lamang pala ang lugar na tinutuluyan nila. Agad na sila nitong inaya palabas ng Bingbing Alley para ihatid sa sasakyan nito. Napapantastikohang napasunod na lamang ang grupo ni Basilio sa babae. Nakasabay pa nila sa labas sa mga pulis na tapos na ring mag-imbestiga sa mga pangyayari. Naiilang na sumakay ang grupo sa mahaba at magarang kotse ni Carolina na kulay itim. Pakiramdam ng grupo isang minuto lamang ang nakalipas ay nakarating na agad sila sa tapat mismo ng tarangkahan ng inuupahan nilang bahay. Niyaya nilang magkape muna ang lagalag na engkantada na pinaunlakan naman nito. Natuwa si Carolina nang malaman ng mga albularyo sila na may mga kaibigang mga nilalang na mula rin sa Biringan. Sabi kitong nakibalita sa kanila tungkol sa pinanggagalingan nitong dimensyon. Hindi gaanong maganda ang balita roon. Nakatakas sa mga bilanggong Tirnagonia sa pamumuno ni Malik. Tinangay ng mga ito ang ilang piraso ng hiyas na nasa pangangalaga ng mga lambana. Tugon naman ni Elias. Bumukas ang magandang mukha ng dalagang engkantada ang lungkot at pag-aalala. May palagay nga kami na ang mga nakalaban namin kanina ay mga kapanalig na mga pangahas na prinsipe ng Tirnaganon. Susog naman ni Eman. Malakas ang kutob ng grupo ni Basilio na kaya hindi nila naramdaman ang aura ng mga asbo dahil tinatago ito ng mga hiyas na taglay ng mga ito. Pero bakit kaya sila nakita ni Badong kahit nakatago ang tunay na anyo at aura nila? Nagugulo ang tanong naman ni Elias. Maaaring ito kasi ang espesyal na kakayahang nabuksan niya.
Ani naman ni Basilio na sinangayunan pa ni Carolina. Ayon pa sa dalagi, lahat naman ng tao ay may iba't ibang kakayahan. Isinarado lamang ito ng mga celestial na nilalang dahil sa kalikasan ng mga tao na magiging mapaghangad at mapanlamang. Natahimik naman ang grupo, walang makasalungat sa kanila sa sinabi ni Carolina. Totoong likas na yata sa mga tao ang maging mapaghangad at hindi nakukontento. Ang mga ugaling ito ng tao ang dahilan kaya't nawawala ng balanse ang kalikasan. Nauubos ang yaman ng lupa at gubat, pati na ang karagatan dahil sa labis na paghahangad at pangangailangan ng mga tao. Unti-unting namamatay ang inang kalikasan, ang kanlungan at tahanan ng mga elemental na nilalang. Kaya marahil may mga uri ng engkantado ang unti-unti ring lumalabas sa mundo nila at nakikisalamuha sa tao. Dahil tulad ng mga hayop sa ilang mga kagubatan, nawawala na rin ang mga natural na tahanan ng mga ito. Ilang sandali ring nakipag-usap kina Basilio si Carolina bago ito nagpaalam. Sinabi nitong babalik ito sa Biringan sa susunod na eklipse. Nakiusap ito sa kanila na ipaabot sa Bantay Lagusan ang mensahe nito. Nais nitong gamitin ang portal na malapit sa dagat ng Gandara sa Samar. Bakit hindi ka muna sumama sa amin sa norte habang nagliliwaliw ka rito sa mundo ng mga tao? May himig ng pagsusumamong anyaya ni Crisanto sa dalagang engkantada. Pakiramdam kasi ng binatay, nais pa niyang makilala ng lubusan ng lagalag na engkantada ng Biringan. Nais pa niya itong makasama. Tila sa wakas ay may nakapagpatibok ng puso ni Crisanto sa tawag ng pag-ibig. Kinabukasan, bumulaga sa mga balita sa telebisyon at pahayagan ang naging kaguluhan sa Bingbing Alley. Ayon sa isang report sa pang-umagang balita, nagkaroon umano ng awayan sa pagitan ng mga bouncer at sa hindi kilalang grupo dahil sa babae. Hindi naman nagkaroon ng malinaw na pahayag tungkol sa kung sino-sino at anong grupo ang nakabangga ng mga bouncer at paanong hindi nila ito naabutan. Hindi rin makapagbigay ng konkretong pahayag ang mga testigo kung ano ba talaga ang nangyari at bakit napas lang ang lahat ng bouncer sa naturang establishmento. Ayon sa mga ito'y madilim umano ng maganap ang rambulan kaya't walang nakakita sa mga pangyayari. Subalit may ilan na nagsabi na nakarinig sila ng mga ungol at angilan ng kung anong mabangis na hayop. Nang gabing iyon, nagtaka rin umano ang mga taong naroon sapagkat tila nakakakita sa dilim ang mga nagrarambulan dahil patuloy itong naglalaban kahit nakapatayan lahat ng mga ilaw. Isa pang nagsabi na baka mga aswang ang mga nakaaway ng mga biktima. Kaya't ang mga haka-haka at sabi-sabing may mga aswang nasa kamay nilaan, lalo na sa Cubao, ay kumalat sa buong syudad. Nagbigay iyon ng ligalig sa mga may-ari ng mga establishmentong katulad ng Bingbing Alley, maging sa mga manginginom, sapagkat ayon sa mga bali-balitay, sa mga beer house at disco pub gumagalang mga aswang. Kaya't hindi na gaanong naging matao sa mga bahay-aliwan simula ng insidenteng yon. Napangiti si Basilio matapos mapanood ang balita at mga panayam ng reporter sa mga umano'y saksi na naroon mismo ng gabing mangyari ang insidente. Tila nabunutan sila ng tinik sapagkat nananatiling lihim ang tungkol sa muling paglitaw ng kanilang grupo. Nagpapasalamat sila sa engkantadang si Carolina. Kung hindi sila kagad nito na ipasok sa munting dimensyon nito, ay nabisto na marahil sila. Baka ngayon ay pinagpipiestahan na ng media ang tungkol sa kanila at muli na naman silang magiging wanted sa batas. Nabulaga kasi sila sa biglaang pagliwanag ng gabing yon sa pagkabiglay hindi nila kaagad nagamit ang kanilang mga tagabulag. Kailangan din kasi nila ng ilang minuto para usalin ang orasyon nito. Subalit nakapangihinayang na hindi pinaunlakan ng engkantada ang imbitasyon ni Crisanto na samahan sila nito sa kanilang muling pakikipagsapalaran sa norte. Ayon kasi sa babae, may dadaluhan itong malaking kumbensyon ng mga engkantado at diwata sa Inglaterra. Si Carolina magiging representante ng Pilipinas at ng imperyong elemental ng mga engkantado sa Biringan. Dahil tila normal lang daloy ng buhay sa syudad tuwing gabi, ay nagpasya na ang grupo ni Basilio na ipagpatuloy na ang balak na pagbabalik sa norte. Sa pook kung saan tanyag sila,
at nakilala bilang mga mahuhusay na alternatibong manggagamot. Pakiramdam nila kailangan sila ngayon ng lugar na kumupkop sa kanila noon at tumanggap. Sa kabila ng katotohanan sila mga takas na bilanggo at pinaghahanap ng batas. Nais nilang muling maglingkod sa mga taong naging instrumento upang matuklasan nila na bukod sa pagiging mga sanggano at hudlom ay maaari pala silang mabigyan ng pagkakataong maging mabubuting tao. Ang norte ang bumago sa kanilang kapalaran at nagpatunay na may mga tao pang mapagmalasakit at mapagmahal sa kapayapaan at katarungan. Dito nahubog ang kanilang mga natatagong angking kakayahan bilang mga albularyo. Ngayon ay tila muli silang tinatawag ng kanilang tungkulin sa norte. Nababahala na sila sa mga napapanood nila sa mga balita nitong mga nakaraang araw. Ito'y tungkol sa mga insidente ng sapi sa mga mag-aaral, ng mga mabababang paaralan, sa mga bayan sa Nueva Ecija, Isabela, Cagayan at Ilocos. Dumarami kasi ang mga napapabalitang mga sinasapian ng mga elemento at maligno sa mga eskwelahang pang-elementarya sa mga nasabing probinsya. Kakaiba rin ang biglaang pagdami ng mga albularyo sa buong norte na ang ibang ay tinarayo pa ng mga taga-ibang lalawigan, lalo na ng mga taga-Maynila. Isa nga sa mga nakatawag ng pansin nila ay ang manggagamot na tinatawag na Impong Tasya sa Isabela. Dinarayo kasi ito dahil sa kakayahan umano nitong gumawa ng himala sa panggagamot. Sumikat kasi sa mga balita ang pagbuhay nito sa isang 7 taong gulang na batang babae na namatay na sa biyahe pa lamang patungo sa bahay ng naturang manggagamot. Isang programa sa telebisyon ng hapon na yon ang nagpakitang muli sa anila'y batang nabuhay habang masigla na itong naglalaro sa bakuran ng bahay nito. Subalit hindi nakaligtas sa pansin ng grupo lalo na ni Clarissa ang kakaiba ng kuhanan ito ng malapitan o close-up. Kahit na nga nakangiti ang bata at kumakaway sa kamera ay kakaibang lungkot na mababanaag sa mga mata nitong walang buhay at tila lagpas kung tumingin. Napansin niyo rin ba yung mga mata ng bata? Parang may kakaiba eh. Nanayo tuloy ang mga balahibo ko sa kilabot. Ani ni Clarissa sa mga kasama nang magpalatastas na. Ihanda niyo ang inyong mga sarili. Kailangan mahanap natin ang address ng bahay ng batang yon. Sa halip ay wika ni Basilio na bumaling kina Elias at Fidel. Hindi na niya kailangan sagutin ang tanong ni Clarissa. Sa mga ekspresyon ng mukha ng kanyang mga kasama ay batid niyang may napansin din ng mga ito na kakaibas sa mga mata ng batang hindi umano'y nabuhay ni Impong Tasya. May hatid iyong mensahe ng lagim. Kundi nila maaagapan ay baka marami ang mapahama kapag nanatiling buhay ang bata. Kinagabihang ding iyon ay umalis na sina Basilio, Fidel at Elias para hanapin ang kinaroroonan ng batang napanood nila sa telebisyon. Naiwan sa kanilang inuupahang bahay ang iba pa nilang mga kasama para ihanda na rin ang mga dadali nilang gamit patungong Isabela. Madali nilang nahanap ang address ng bata dahil sikat ang kwento ng mahimala nitong muling pagkabuhay. Nang makarating doon ay napadaan sila sa isang munting kapilya na may nakaburol na 2 patay. Nakaramdam ng pagbigat ng hangin sina Basilio nang matapat sila rito. Saglit silang dumaan at nakiusyoso. "Nakikiramay ho kami, Manong." Ani Fidel sa matandang lalaki na sa tingin nila ay lolo ng 2 nakaburol na patay. Ang isa sa mga ito ay binata at ang isa ay batang babae na sa tansya nila ay nasa 8 o 10 taon ng edad. "Kaibigan ba kayo ng Richard ko?" tanong ng matanda. Napilitang tumango sina Fidel. Nahihiya silang malaman ng matanda na nakikiusyoso lang naman sila ron. Malungkot itong pumaling ng tingin sa kanila saka tumayo at tinungo ang isa sa 2 kabaong. Napasunod dito si Fidel. Nang makalapit sila parang nararamdaman niyang lumamig ang paligid. Isang senyalis na may espiritu na malapit sa kabaong. Ginaya niyang matanda nang dumungaw ito sa nakabukas na salamin ng ataol. Ganun na lamang ang kilabot ni Fidel nang dumilat ang isang mata ng patay. Tumingin ito sa kanya na wari ay humihingi ng tulong. Kinikilabutang napataras ang binata. Bakit iho?" Maang natanong ng lolo ng patay.
Wala ho, medyo nangali lang ho ang mga paa ko. Anong nga ho palang ikinamatay niya? Wala sa loob na tanong ng binata. Kasalanan itong lahat ng Chloe na yon. Kung alam ko lamang na malas ang batang yon ay hindi ko na pinayagang makipagkaibigan si Trina sa kanya. May humihikbing sagot ng matandang lalaki. Chloe? Sino pong Chloe? Takang tanong naman ni Fidel. Yung batang nabuhay daw ng isang albularyo sa Isabela. May demonyo yata yun eh. Simula nang gumaling yun, bawat bahay na napupuntahan nun ay may namamatay. May bahid ng paninising ani pa ng matanda. Ayon pa rito ng gabing bago raw mamatay ang dalawa niyang apo, ay naging balisa ang mga ito. Nakita raw kasi ng bunsong si Trina na walang ulo ang kapatid na si Richard sa refleksyon nito nang matapat ito sa salamin. Si Richard naman ay nakita si Trina na naglalakad ng nakalutang papuntang silid nito at tumagos sa pinto. Pero hindi ito pinansin ng mga magulang ng dalawa sa pag-aakalang nagtatakutan lamang ang mga ito. Ugali na kasi umano ng magkakapatid ang dakutin ng isa't isa lalo kapag gabi na. Subalit hindi ito makapaniwala at ang mga magulang ng dalawa nang matagpuan ng mga ito na wala ng buhay sa mga silid nila. Di ka tumano ang mga mata ng kanyang mga apo na wari inalagutan ng hininga sa labis na sindak. Nalaman din nila na may dalawa pang naunang insidente ng pagkamatay sa lugar na yon na katulad ng nangyari sa magkapatid na Richard at Trina. Lahat ng ito'y naging malapit din kay Chloe. Naging palakaibigan umano kasi ang batang yon simula nang gumaling at nahilig dumalo sa mga bahay-bahay para makipaglaro. Napakunot noo si Fidel sa narinig. Mukhang tamang obserbasyon nila. May mensahe ng lagim ang mga mata ng batang nabuhay na si Chloe. Malapit lang po ba dito yung bahay ng Chloe na yon? Sabat na tanong ni Basilio na nakitungaw na rin sa kabaong. Oo, 3 bahay lang mula rito sa kapilya namin. Yung may 2 palapag at malaking bahay na may pulang gate doon. Tugon pa ng matanda. Matapos na mag-abot ng kaunting halaga bilang abuloy, ay nagpaalam ng 3 sa matanda at sa mga magulang ng 2 nakaburol. Nagtuloy sila sa nakasaradong pulang tarangkahang sinabi ng mga ito sa kanila. Ginamit ni Elias ang kakayahang magpasunod ng mga bagay na metal. Tila nagkaroon ng magnet ang kanyang kamay nang hawakan nito ang malaking bakal na dahon ng tarangkahan. Narinig nila ang pagtunog ng seradora nito sa loob. Pagkatapos ay kusa itong tumulak pabukas. Sinalubong kaagad sila ng mabigat na aura pagpasok pa lamang nila. Pakiramdam nila'y mayroong galing sa daigdig ng mga patay ang naroroon sa loob ng bakuran na yon. Umusal ng mahiwagang kataga si Basilio. Itinuro ito sa kanya ni Carolina bago ito nagpaalam. Isang orasyong magbibigay sa kanila ng sariling espasyo sa lugar. Makakasalamuha sila sa mga tao nang hindi sila nakikita o nararamdaman ng mga ito. Nagkarga naman ng orasyon ng hipnotismo si Fidel upang bigyan ng mahimbing na tulog ang lahat ng mga tao sa loob ng bahay. Mukhang dito masusubok ang ating kapangyarihan, Basilio. Nararamdaman ko ang aura ng Mahika Negra sa dampi ng hangin. Saad ni Elias habang palapit sila sa bahay ng bata. Pagtapat nila sa pinto ay biglang lumamig ng hindi kawasa ang hangin na para bang may yelo. Napalingon pa si Elias nang marinig ang mahinang bulong sa kanyang tenga. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na po. Ani ng tinig ng isang batang babae. Sino ka? Paanas ding wika ni Elias. Ngunit sa halip na makakuha ng tugon ay laling lumamig sa paligid. Pagkatapos ay biglang bumukas ang dahon ng pinto na tila ba inaanyayahan silang pumasok. Bagamat sanay sila sa mga elemental na nilalang at mga kababalaghan, ay unang beses nilang makaranas ng presensya ng multo kaya hindi nila maiwasang kilabutan. Tulungan niyo po ako, ayoko na. Tinig ng batang narinig ni Fidel na nagpatayo sa balahibo niya sa batok. Chloe, ikaw ba yan? Bulong ding tanong ni Fidel. Subalit naging tahimik na ang buong kabahayan. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng hagik-gik ng bata. Sinundan pa iyon ng patakbong mga yabag paakyat ng hagdanang nasa kanang bahagi ng sala. Nahagip pa ng kanilang mga mata ang laylayan ng suot ng puting bestida
ng batang may-ari ng mga yabag patungo ito sa mga silid sa itaas. Nakikiramdam na sinundan ng tatlo ang naririnig nilang bata na tumatakbo't humahagik-gik. Inabutan nila ito na nakatalungkong nakaupo sa isang sulok na malapit sa Teresa. Nakayuko ito't waring umiiyak. Dahan-dahan itong nilapitan ni Basilio. "Ineng, alam kong hindi ka na nabibilang sa mundo ng mga buhay. Kaya't nakikiusap akong lisanin mo na ang mundong ito para hindi ka na makapagdala pa ng kapahamakan sa mga buhay ng iba. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko, hindi ba?" May bahid ng awa na wika ni Basilio sa bata, ngunit hindi ito kumibo. Nagpatuloy lamang sa pagyuyog ang mga balikat nito. Dinig pa ng tatlo ang mga hikbi nito. Tahimik lamang na nakamasid sina Fidel at Elias. Nakaalerto lamang ang dalawa at naghihintay ng mga susunod na gagawin ng bata. Total ay batid naman nilang anuman ang mangyari ay hindi magigising ang ibang tao sa loob ng bahay na yon. Hindi ito maapektuhan ng mga nagaganap dahil nababalot sila ng mahikang naghihiwalay sa kanila sa mundo ng realidad. Nasa loob sila ng dimensyong nilikha ng orasyon ni Basilio. Ang bata lamang ang hindi nito tinatablan pagkat patay na ito. Binuhay lamang ng isang itim na mahika. "Matutulungan ka namin, Ineng, upang matawid ang landas na patungo sa kabilang buhay dahil doon ka na nabibilang sa daigdig ng mga patay." Muling untag ni Basilio sa wala pa rin katinag-tinag na bata. Lumuhod ba ang binata upang mas lumapit pa ang mukha niya sa nakayukong bata? Hinaplos niya ito sa ulo at muli sanang kakausapin, subalit nasindak ang binata ng mag-angat ng mukha ang bata at tumingin sa kanya. Napamurang sumigaw si Basilio na biglang napatayo at napataras dahil sa gulat. Halos mahati na kasi ang mukha ng bata sa laki ng nakanganga nitong bibig. Tumutulo rin mula sa bibig nito ang masangsang at malapot na kulay itim na dugo. Pumuti rin ang lahat ng mga mata nito na halos lumuwa na. Nang bilala sila ng bigla ang maglaho ang bata. Hindi pa sila nakakabawi sa gulat nang biglang tila nagkabuhay ang bahay. Nagkalampagan ng lahat ng mga gamit at marahas na nagbubukas sara ang mga bintana at pinto. Maya-maya'y umalingaw-ngaw ang isang nakakapangilabot na halakhak. "Anak ng tungaw, huwag mo kaming paandaran ng walang kwenta mong mahikaduwag. Magpakita ka ng matiris kita." Gigil na tungayaw ni Elias. Nakakaramdam kaagad ito ng pagkapikon sa estilo ng kalaban. "Duwag? Ako? Duwag? Matalino lamang ako, hambog. Marunong lamang ako ng sining sa pakikipaglaban. Ang patas na laban ay para lamang sa mga tungak at mahihinang nilalang na katulad ninyo." Humahalakhak na tugon ng mahiwagang tinig ng isang lalaki. Lalong umakit sa ulo ang dugo ni Elias sa ngit-ngit. Agad itong nagpakawala ng orasyon na pansamantalang mag-aalis ng hangin sa kinaroroonan ng tinig na yon. Tulad ni Crisanto ay may kakayahan din siya nito. Hindi nga lamang kasing lakas ng taglay na kapangyarihan ni Crisanto sa hangin dahil wala siyang hiyas. Pagkatapos ay sabay-sabay na nagtaas ng porsyento ng antas ang kanilang espiritual at pisikal na lakas. Ilang saglit pa'y narinig nila ang malakas na ungol ng mahiwagang tinig. Tila hirap itong huminga. Maya-maya biglang lumitaw sa harapan nila ang bata na may nakakapangilabot na anyo. "May sining ng pakikipaglaban ka pang sinasabing animal ka. Mahina ka naman pala." Asik ni Basilio sa bata. Subalit nagulat sila nang bumalik sa inosenteng anyo nito si Chloe. Umiiyak itong humingi na naman ng tulong sa kanila. Nakadama naman ng awa sina Basilio at Elias dito. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ng dalawa nang mapagtantong ang batang si Chloe na ang kaharap nila. "Matutulungan ka namin. Sabihin mo lang kung nasaan ikinulong na sa lamang kerong iyon ng diwa at espiritu mo." Malumanay na wika ni Basilio. Ngunit muli silang napataras nang muling bumalasik ang kanina'y maamong mukha ng bata. Pagkatapos ay muli nilang narinig ang mahiwagang tinig. "Sa palagay niyo'y mapapaslang niyo ako kung walang hangin, mga ungas. Kaya kong lumikha ng sarili kong hangin tulad nito." Humahalakhak na ito't muling umalingaw-ngaw ang tinig. Naramdaman ni na Basilio ang paglaganap na nakakasulasok na amoy ng asupre. Kinakapos ang hiningang napaluhod ang tatlo sa sahig at tila ba mga gabay nila
ay hindi rin makahinga. Habang nahihirapang makakuha ng sariwang hangin ng mga baga ng tatlo ay muling narinig ni Fidel si Chloe. Sinabi nito sa kanya na mapapaslang lamang ang lalaki kapag napatay nila mismo si Chloe at ang bantay nito. Nagpilit magpakawala ng inkantasyon si Fidel upang linisin ang hangin. Nagpatubo siya ng mga halaman na sisip-sip sa mga nakakalasong amoy ng asupre. Ganoon din si Elias. Umusal ito ng inkantasyon na magpapatubo ng munting mga puno sa loob ng bahay. Subalit agad na nalanta ang mga yun bagamat medyo nabawasan ang masangsang na amoy sa paligid. Maya-maya pa'y biglang lumabas mula sa tatlong silid ang tatlong batang may anyo ni Chloe. Nalito sina Basilio kung sino sa tatlo ang tunay. Nagulat pa sila nang dambayin sila ng mga ito upang sakmalin. Para itong mga toko na kumapit sa kanila na mahirap baklasin. Hinugot ni Basilio ang kanyang balaraw upang ibaon sa likod ng bata nang bigla itong bumitaw. Naging anyo ito ni Victoria. Nagugulo ang napatras si Basilio, ngunit agad siyang hinablot ng babae at isinalya ng malakas. Sa lakas ay nahulog ang binata sa sahig mula sa ikalawang palapag. Si Elias si Clarissa naman ang nakita. Nangakma rin niya itong tatarakan ng nilikha niyang palaso. Tulad ni Basilio, hindi nito nagawang saktan ng babae. Siya tuloy ang binigwasan nito sanhi upang tumilapon siya papalayo. Ngunit si Fidel ay hindi nagpadala sa kanyang emosyon. Nang magpalit ng anyo ang bata bilang si Victoria, ay inundayan niya ito sa dibdib ng dalang punyal. Mahina ka makiramdam, Tukmol. Mabuti't sa akin talaga tumapat ang tunay na ikaw at hindi ang dalawang duplikado. Dahil hindi ako marunong maawa sa kalaban kahit anong anyo pang gamitin niya. Saad ni Fidel habang lalong ibinabaon sa dibdib ng kaharap niyang si Toyang ang punyal. Nagkikisa ito sa harap ni Fidel ngunit hindi inaalis ng binata ang mariing pagkakabaon ng punyal sa dibdib nito. Hanggang unti-unti itong nagpalit ng anyo habang nalalagutan ng hininga. Tumambad sa kanyang isang matandang lalaking naghihingalo. Anong kaugnayan mo sa albularyang si Impong Tasya? Walang emosyong tanong ni Fidel sa matanda. Ngunit hindi na ito nasagot pa. Tuloy na itong nalagutan ng hininga habang unti-unti itong naaagnas. At nagiging abo ay lumabas sa bibig nito ang itim na tila perlas na sinlaki ng holen. Kinuha yun ni Fidel at ibinulsa. Pagkatapos ay saka lamang bumalik sa normal ng lahat. Inabutan nila si Basilio na galing sa isang silid sa ibaba. Tapos na ang misyon natin dito. Bumalik na tayo ng santulan, baka naiinip na sila Toyang doon. Makahulog ang saad niya rito. Kung sa bagay maaga pa tayong tutulak patungong norte. Nasasabik na ani naman ni Fidel. Muling umusal ito ng orasyon para tanggalin ang ikinargang hipnotismo ng pampatulog sa buong bahay at bakuran. Sa kanila sabay-sabay na nilisan ng lugar na yon. Bali hanggang dito nga po muna yung episode 13 and 14. Bali 15-16 ang kasunod tapos yung pinali natin na 17-18. Pasensya na nga po pala kayo kung natagalan ulit tayo dito. Bali nagka-problema lang po sa nag-e-edit ng video natin o itong story. Matagal ko na po itong natapos kaso marami pong ginagawa yung editor natin. Kaya ayun, medyo natagalan siya ng pagpasa. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.